Ang pusong bato ay para sa sanlibutan. At ang puso naman ay para sa mananampalataya. Pwede ba ibahagi niyo sa akin kung anong book ito para malaman namin na kayo ay meron natatandaan kung sa binabahagi ng bawat nagsasalita. Again, ayaw namin na nagsasalita kami dito na wala kayong naiintindihan. Ayaw namin na salita kami ng salita na wala kayong nalalaman. Ibig namin sa bawat salita namin ay naunawaan nyo ang bawat salita na aming binabahagi upang sa ganoon, dumating ang pagkakataon ng magkaroon ng sharing ang bawat mananampalataya ay meron kayong may babahagi. Bibigyan ko kayo ng sample sa sinabi ni Ate Celia sa Hebreo chapter 10. Ano ang pinanggit ko? Kahit na yung huling verse lang para natatandaan natin. Ano yung huling verse na pinanggit ni Ate Celia? Okay, ang sabi doon sa pinanggit ni Ate Celia sa Hebreo chapter 10, umpisahan ko sa 19, kayo sabay-sabay kayo magsasabi ng verse 25, ha? Ang sasabihin niyo na lamang, Hebreo 10:25. Ako ay hanggang Hebreo 24 na. Again, 19. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng mensahe at sila ng nakaraan, tayo malaya na mga kapasok sa daong kapanagpanagan dahil sa kamatayan ni Jesus. So dati, ang mga Israelita, andun lamang sa Hebreo. court, tapos andun sa holy, tapos andun sa holy holies, di ba? Tatlong parte ang pagdating sa sanctuaryo. Doon sa holy holies, ang mga kapasok lamang ay walang iba kundi si Aaron. So sa panahon, ating pinapagod dito, at tayo ay makakapasok sa sadakong kapanagpanalan dahil sa kamatayan ni Kristo. At tatandaan niyo sa Biblia, doon sa Holy of Holies, yung kurtina ay nahati. Saan nagmula ang hati? Sa gitna. Nagsimula ang hati sa taas, pababa. So ibig sabihin, sa mga magitan ng kamatayan ni Kristo, magmula sa itaas, bumaba sa Kristo upang mahati yung kurtina, upang tayo mga mananampalataya ay makapasok na sa dako ng kapanagpanalan. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan isang bisya, hindi na natin kailangan isang pastor upang tayo ay pumasok sa kapanagpanalan. Kundi ikaw mismo, ang relasyon mo sa Panginoon Jesucristo ay makakapasok ng direkta, ikaw at ang Panginoon Diyos ang makakapag-usap. 20. Binuksan niya para sa atin ang isang bagong buhay na daan naglago sa kabila ng tabi. Alalaong bagay ang kanyang katawan. 21, tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kung iba ating Panginoon sa Kristo. 22, kahit lumapit kayo sa Diyos ang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya, lumapit kayo na malinis na budi sapagkat nalinis na ito ng ating mga puso at nahugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. 23, pagpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mo magalilangan sapagkat tapat ang pangako, tapat ang nangako sa atin. 24, at sikapin natin mapunaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. It's your turn. 25. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, kaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Alam mo yung nalalaman natin, malapit na ang araw ng Pagdating. So, nalalaman niyo ba yung kahulugan niya? Amen. Ano ang sabi? Huwag nating Kaligtaan. pagkakatipon. Ibig sabihin, mamalagi tayo sa bawat oras at araw ng pagkakatipon sapagkat alam natin na ang panahon ay malapit na. Uli ko babanggitin, ayon sa pag-aaral, para na wala. Tanong Hebreo ano yun? 10:20. Ah, 10:25.
kong babalitin, ayon sa pag-aaral, kapag ngayon napakinggan ang salita, ito ay nagkakaroon, nagre-register ito sa utak o sa isip ng bawat tao sa 25%. Ito yung nagre-registro sa ating isip. At kapag lumipas naman ng 2 araw, ang registration sa isipan ng bawat tao sa kanyang napakinggan, ito ay nagiging 50% na lamang. At kapag lumipas naman ang 5 araw, ay nagre-register ito sa isip ng bawat tao. Sa tingin nyo, ilang porsyento? 25%. Nag-realize lagi nababawasan ng nababawasan. 25. At 30%. Nagiging 30% na lamang ang nagre-register sa isipan ng bawat tao. Kaya lagi tama yung sinasabi ni Bishop Tony, di ba? Magbasa, makinig, at higit sa lahat, ipamuhay yung salita. Kasi kung wala kang nare-retain sa isipan mo sa bawat salita na ating napag-aaralan, wala kang magagawa. Ibig sabihin, wala kang gagawin. Kaya lagi natin tatandaan, wala pong 100% na nag-register sa isip ng tao kapag napakinggan ng salita to. Bakit? Halimbawa, nagsalita, yun. Lumabas ka lamang at minakausap ka ibang tao, itanong mo kung anong mensahe. Ano ba mensahe? Hindi, nakakamiss talaga. Ano mga mensahe? Bakit ka nag-bless? Hindi, nag-bless ako sa pasto. Ang tinatanong ko kung ano ang mensahe. Saan patungkol ang mensahe? Ito po yung registration bawat utak o isip ng tao sa bawat araw na kung saan pinapapakinggan natin ang mensahe. 75% sa ngayon, after ng 2 days ay 50%, at after ng 5 days ay 30%. Ano na kaya kapag 1,000,000 na? Gaano na lang ang matitira? 10%. Meron natin tirang 10%. So, bakit ko binabahagi sa inyo ang mga ito? Upang mamalagi sa isipan ng salita na ating binabasa, ay hindi lamang ito pinapakinggan, kundi dinidinin ito sa araw at gabi. At alam natin kung anong talata ito, di ba? Joshua chapter 1, verse 8.